Mga kababayan, dito ako sa kagubatan. Hindi po ako nagtatago sa mga inutangan ko. Lalakad po ako. Kung saan po maraming tanim, ay marami po akong oxygen na makukuha na malinis. Kaya andito po ako. Magkomentaryo lang ako doon sa TRICOM ng House of Representatives na sinabi na ang mga tinatawag nilang vloggers na mga pro Duterte. Ako naman po bilang abogada ay hindi ko po matiis itong hindi ako magkomento diyan. With due respect na lang sa aking mga mga kompanyeros kompanyeras diyan sa House of Reps at sa aking mga friends na lalo na doon sa mga committee na yan. Number one, ang tanong ko po, bakit po itong mga pro Duterte lang na vloggers ang tinutukoy ninyo, sinabihan ninyo? Yan po ba ay sa premise na sila yung mga fake news purveyors? Yan. Number two, sana po nagsabi na din kayo ng iba kasi may iba pa pong nagfi-fake news Alam ko, kasi naging biktima din ako niyang fake news na nung eleksyon na yan Diba? Biro mo merong nagbi-video na may mga armadong tao tapos may nagsasalita na wag ingat daw si Commissioner Wen Aganson, ganyan. Bay, hindi lang po yan fake news, talagang threat. Grave threat, diba? Number 3 po, yung mga nasa labas ng bansa po, wala po yun sa jurisdiction ng Kongreso natin. Na example lang, ipatawag sila dun sa embassy natin na sila ay umuwi rito para humarap dyan. Kasi, kung nasa abroad na po sila bago kayo nagpadala ng inyong subpoena, unfair naman po yun sa kanila, hindi po ba? Importante po sa lahat ng ito, ulit-ulitin ko, right to due process, right to due process, right to due process. Yan po ay constitutional right ayon sa saligang batas. Ang lahat po ng Pilipino ay may right to due process. Kaya po yan nilagay dyan ng ating mga mambabatas at mga ninuno. Ang right to due process ay isang panangga, proteksyon ng citizens sa pag-aabuso ng Estado o gobyerno. Right to due process. Yan lang po ang alam ko sa inyong lahat, lalo na po sa mga kagalang-galang nating mga kongresista, na wag po ninyong kalimutan yung right to due process ng mga pinasabina ninyo. Kasi kung invitation lang yan, gaya no, na-invite ako as a resource breaker nang ako ay faculty pa sa UP College of Law, doon sa Committee on Family. Guest lang ako doon, invited lang ako. Pwede nga hindi ako pumunta di ba? Tapos pagpunta ko doon, inokray-okray ako ng isang party list rep, na nung nag-commissioner ako, ay nagtago na si... Ba't ka nagtago? Sabi na sa'yo, bilog ang mundo. Hanggang ngayon yata, ewan ko lang kung nakaupo pa yung mga yan dyan Mga walay batasan ba? Congressman nga kayo dyan, yan nga kayo sa committee, kayo na nga may upper hand, kayo ang may power, tapos wala pa kayong batasan. Pero alam mo, nung nag-commissioner ako, hindi ko siya binalikan, hindi ko siya nirevenge Wala siyang masabi sa akin ganon. Kaya yan lang po pakiusap ko sa ating mga minamahal, kagalang-galang na kongresista. Right to due process po, courtesy, at wag naman po yung witch hunt. Wag naman yung witch hunt. Na hindi pa nakaupo doon ang pinapatawag nyo. Alam nyo na guilty sila? Kasi nakalagay doon sa isang Tagalog na balita, hindi naman ako masyadong maigim magtagalog, sinabi daw ng isang kongresista, pinatawag sila para panagutin sila. Sa kanilang mga fake news, panagutin sila? Kung panagutin po sila, dapat sa piskal po sila pinatawag. Dahil may mga law naman po tayo dyan, kung sino po ba yung na-injure dyan, may injury dyan sa kanilang fake news, pwede naman po magabla sa libel natin na mga batas. Kaya,
Magandang umaga po sa ating mga kongresista. Magandang araw. Sana po ay smooth at magalang ang ating mga hearings dyan sa Congress. Kasi gusto rin naman natin igalang natin sila. Opo, right to due process. Right to due process. Respect, courtesy, and comply with the Supreme Court decisions on right to due process. Attorney Guanzon po ng P3PWD Party List number 8 sa inyong balota.